na start. Uwian na naman. Hi guys, good morning. So, yun nga, update ko lang kayo. Nakakuha na ng open work permit, isa. Nagsimula na 4 days ago. Ayan, yung sasakyan niya. Hindi siya dito sa amin nakatira. So, nangyayari, papasok pa uwi na biyahe pa siya. So, dahil nga pabalik-balik, so kinakailangan pa niya mag-drive. Hindi niya pwedeng tirahan yung bahay kasi nga nagbabahay siya sa labas eh. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ganyan, mga naka-open work permit or PR yung ma-hire dito, talo kayo sa biyahe. Kasi pabalik-balik kayo, tapos ang baba ng offer. And nung minsan pa nila sinasabi, oh may mga magsisimula daw. Wala naman nagsisimula. Kasi nga, kung kayo ay PR at open work permit, na kukunin nyo yung offer dito, kasi may mga mababakante na naman position. Ito si Dwight, ayan, pauwi na. Hanggang sa Makalwa na lang. Natanggap na siya doon sa kabila, may offer ng LMIA doon, nakapirma na siya ng kontrata. Si Johans, hanggang 3 days na lang si Johans. Hindi na siya papasok, ilipat na siya ng trabaho. So dalawa na lang kami ni Alang may iwan dito. And then, di ba nabanggit ko nga sa inyo, nagaling dito yung Service Canada nung nakaraan. So, after nung galing dito, nalaman nila yung schedule namin na hindi tama, yung sobrang daming oras. And then, nung tinanong ko si boss, anong reason bakit na-refuse yung LMIA? So, may naayos lang daw sila sa immigration. Ang problema kasi sa kanila, hindi sila nakikipaglinawan sa amin. Kaya ang mangyayari, hindi daw ma-approve yung LMIA. May kinakailangan daw silang isettle sa immigration para ma-approve yung LMIA dito. Hoy, Brad, balita! At natawag tayo ni Herbert na doon sa loob yung dalawa nagkukwentuhan. Machichika muna tayo. Brad, balita ko mawala si JJ sa US ah. Ano nangyari, pambira? Nagagala lang kayo sa US ah. Bakit mawawala? Sige Brad. Bakit? Hindi, ano yun Brad, sinusundan ko siya. Sa saan ba? Sa shuttle ba kayo nagpunta? Nakikita ko siyang gano'n. Tapos nung dami ng tao sa harapan ko, nahiya akong yung... Sumiksik? So nahiya akong... Sumingit? Hindi, pumasok sa isang establishmento. Tapos? Nalampasan ko siya. Tapos tinanong ko yung mga tao doon, wala kami nakita. Tapos may nagsabi, pumasok siya doon, pinuntahan ko, wala. Naku! Wala, tapos bumalik ako ulit doon. Nakita ko nung pinagtanungan ko, tinawag ako, nandyan siya sa nandun na sa restaurant sa second floor. Pambira nakakit na second floor si JJ. Nandun siya. Ano na kasi ngayon dati pag hindi ka niya nakikita, hihinto. Ngayon, hindi na. Lakad siya ng lakad. Hindi, takbo. Takbo ng takbo. Patay tayo dyan. Kaya yun. Ibibili nga namin ng tracker eh. Ibili yung GPS. Pag lalabas kayo, nakakabit sa kanya para check nyo sa cellphone kung saan siya napunta. Wala, ganun talagang bata. Lumalaki na eh. Nasa US pa naman kayo. Wala kayo sa Canada. Sabi ko, okay lang kung sa Canada. Hindi, sa US eh. Napakwento lang ako konti kay Herbert kasi namasyal sila sa shuttle. Ang problema, yung anak niya si JJ, siyempre medyo parang 2 years old na. Nawala sa shuttle. So hinahanap daw nila, medyo kinabahan sila. So bibilhan daw niya ng GPS para pag next time na mamasyal sila, matatrack niya kung nasan. So yun nga, balik guys tayo doon sa topic. So sa tingin lahat ng kasama ko, and even ako, hindi naman sa judgmental, pero kung titingnan namin yung galaw nung bago, medyo malaking tao na ang bagal kumilos talaga. Hindi pa pwede yung ganong kilos. So base sa obserbasyon namin, hindi tatagal. Sa ngayon, kaya siya nakakasurvive kasi nandiyan pa si Dwight, na aalalayan pa niya. Pero sa tingin namin, hindi siya yung tipong willing to learn kasi alam mo yung parang laging lutang, paubos na yung baka, hindi pa tinutulak. Tapos dito na dapat, dito na tayo, nadun pa rin siya sa likod. Kasi hinahanap namin nawawala, siksikan na yung baka, naipit na yung baka, nakatulala lang. Sabi namin ako hindi ito tatagal, lalo pat naka-open work permit. So doon sa mga kababayan natin na naka-open work permit in PR, sabi ko nga po sa inyo, kung gusto nyong i-grab, i-comment down below nyo. Kung gusto nyong i-take ito, kung talaga, kasi madami ako nababasa dyan sa mga group na mga until na walang trabaho, walang mahanap na trabaho. Kung hindi kayo maselan, kung okay lang sa inyo yung ganyang mababang rate, hindi bayad ang holiday,
yung mga sobrang oras di nababayaran. Sinasabi ko po sa inyo lahat para hindi kayo mag-expect at hindi kayo maninisi na akala ko ba okay dyan, ganang-ganan. Sinasabi ko nga sa inyo lahat para alam nyo na kagad yung dadatnan ninyo. So kung gusto nyo, pwede kayo pumunta dito. Wala po ko sinisingil ha. Wala po ko sinisingil kasi may lumalabas na issue dyan na may vlogger daw dito, dairy farm din, na naniningil, kukunan kayo ng 1,000, 2,000, 3,000 and then yung resume nyo ipapasa sa amo. Lahat po ng followers natin na pumunta dito, mababasa nyo po yan sa comment. Nagpapasalamat sila, never akong naningil, never akong nanghingi ng kung ano. Pagdating nila dito, kung gusto nyo talaga, papakausap ko kayo kay boss. Actually ako pa yung nadadalhan kadalasan. Alam nyo, nung nakaraan nating mga ipinasok dito, anong nangyari? Ako pa yung naghatid pa uwi, ako pa yung naggas. Dahil hindi pa nakain, wala namang makakainan dito, ako pa yung nagpakain. Nung nakaraan, yung isa nating pinasok, yung mga kailangan niya, groceries niya, ako lahat na nag-asikaso, pagsama-sama sa kung saan, ano yung mga kailangan niya i-provide, ako yung naabala, hindi, instead na matutulog ako. So ako yung naabala. Wala pong kinikita dito. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko lang makatulong sa inyo dahil pinagdaanan ko before yung hirap ng, alam niyo, hindi ka na maririnyo, nade-depress ka na kasi wala kang makuhang trabaho. Kaya ibinibigay ko sa inyo yung tsansa na baka sakali makatulong sa inyo na magkaroon kayo ng trabaho dahil hindi biro dito sa Canada. Alam niyo naman na dito bawat galaw natin ay gastos, may mga bayarin tayong bills. So kapag wala kang trabaho dito, patay ka. Baka kalabasan mo is ma-homeless ka. Kaya yung mga nakikita kong nagpo-post na mga PR citizen na daw sila until na wala silang trabaho, o baka may makapanood itong vlog na to, if you are willing to learn, hindi naman kailangan na experience dito. Yun nga lang ang problema, sabi ko nga, kung kayo nagre-renta sa labas, talo po talaga. Talo po talaga. Sasabihin ko sa inyo, talo po talaga dahil unang-una, kung nagre-renta kayo sa labas, magkano yung renta nyo? Mahina ng 1,800 or 2,000 and then kinakailangan nyo pang bumiyahe papunta rito, gasolina nyo pa, talo po talaga. And then sasabihin ko sa inyo talaga, sa nakikita ko yung sistema namin ngayon dito is hindi okay. Hindi po okay. Alam nyo kung bakit? Dahil before may teamwork pa kami mga Pilipino dito na nangyayari, alam niyo yung dito ako, diyan ka, ganang-ganan. Kaya lang yung mga dumarating ngayon, organized pa kami dati, yung mga dumarating ngayon, ini-assign kagad nila dun sa likod, sa cow chasing, so nagtutulak ng baka. Kasi ang gustong mangyari ng supervisor namin na ibang lahi, alam niyo yung siya yung nagtuturo, tapos ang mangyayari, ayaw siyang patulungin sa amin. So kagaya na lang nitong paalis, inamin niya sa amin kasi nung unang meet namin dito, sinabi ko sa kanya kung bakit ka umalis doon sa trabaho mo at nagpunta ka dito, kasi daw hindi niya nakasundo yung mga parehas nitong lahi, mga Mexican. So sabi ko ay yan din ang problema namin dito. Diniretso ko na kagad siya, and then nung nagsimula na siya dito, umiiwas siya sa amin, hindi siya tumutulong. So parang nagtataka kami, sabi namin, ba't hindi to tumutulong, ba't umiiwas sa atin? Okay, kung ayaw mong tumulong sa amin, huwag ka ding hihingi ng tulong. Kasi dito po kasi hindi pwede, halimbawa nagtutulak ka ng baka sa likod, natumbahan ka, so kanino ka lalapit ng tulong para mapatayo yung baka? Sa amin, titigil kaming mag-milking, tutulungan ka namin. So ganun yung sitwasyon. And then pag may trouble sa machine, sa milking parlor, kailangan din namin ng tulong mo kasi yung magbabantay ng baka para hindi sumiksik, magsiksikan, pumasok. So kailangan dito ng teamwork. So ang ginagawa kasi ng ibang lahi, kukunin niyo yung tao, sa likod ka lang, diyan ka lang mag-focus, huwag kang pakikialam diyan sa milking parlor. So kami, pag alam mo yung kailangan namin ng isa pang tatao dito, wala, hindi man lang nagagawang tumulong. And then inamin niya sa amin. Kaya pala hindi siya natulong at hindi siya nakikisama dahil daw inutusan daw siya na wag ka nang tumulong sa mga yan. So sabi namin hindi tama yan. So kinumpronta naman namin yung wala. Alam niyo naman, so matatagal ng followers natin dito, sa mga nagsasabing bakit ganyan sistema nyo. Ang problema po kasi dito, walang pakialaman, even yung mga yung mga amo, alam niyo yung nakikita na nila yung nangyayari, parang baliwala lang. Hindi man lang nila iniintindi na na ganun yung nangyayari. Nagbigay na kami ng concern. So talagang tiyaga-tiyaga na lang muna. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, may naantay naman tayo. So sa ngayon, wala pa ring update. And yung mga kasama ko na hindi na marirenew, hindi natin alam. Kasi yung mga kasama ko dito is mga naka-working permit pa. So kinakailangan pa rin nila ng magkaroon ng LMIA. So nangangamba na yung iba na 10 months na lang yung mga kasama ko, na paano kapag natapos yung 10 months wala pa ring LMIA dito. Kasi ang sabi sa akin ni boss nung kinausap ko siya,
Anong problema? Bakit hindi tayo ma-issue ng LMIA? Sabi sa akin, kinakailangan daw nila mag-comply sa Service Canada na maraming tao ditong nagtatrabaho at maayos yung schedule at 8 hours a day. Alam nyo naman yan sa matatagal ng followers natin na yung oras namin dito, umaabot ako ng 150 hours 2 weeks, 160 hours, 168 hours pa nga ako nung nakaraan. Ayan o, 168 hours, 156 hours. So ganun yung inuoras namin dito. Dapat yung sobra na dyan sa 80 hours is overtime, pero hindi. Normal pay lang po yun. Yun lang po yun. So ang nangyayari, wala kaming maayos sa pahinga. Pero wala eh. Kaya nga sabi ko nga po doon sa iba na mga nagko-comment, nagme-message, Sir, kakayanin ko yan, Sir, kahit na ano, sos. Napakarami ko na pong na-meet dito na yan yung mga bukang bibig, kakayanin ko yan. Sir, kahit na ano, masusubukan mo ko diyan, talagang matatag ako, ganang-ganan. Pero isa lang po yung isa lang po yung naobserbahan ko. Sa dami ng matatamis sa salitang narinig namin, pagdating dito hindi tumatagal. Hindi po talaga tumatagal. Unless yung pinanggalingan ninyo galing kayo sa trabahong mas mahirap. Kasi kagaya po namin, kung ikukumpara yung una namin trabaho sa trabaho dito, mas okay pa po to. Pero yung mga ibang galing sa, hindi ko naman po minamalit ha, dahil alam ko mahirap din yung trabaho ninyo. Pero kalimitan nun mga lumipad dito, galing sa restaurant, galing sa hotel, galing sa mga Walmart, Canadian Tire, yung mga ganun po ba. Pagdating dito hindi po nila kinakaya. Sabi nga nung mga kasama ko, alam mo kung bakit? Kasi galing sila sa magaan, then nabigla sila dito. Unless yung galing ka na sa mahirap, pagdating mo dito, mas magaan pa pala to. So yun yung naobserbahan po namin. Kaya para dun sa mga kababayan natin na na naka-open work permit and PR, yan, itry nyo po ito. Kasi sa totoo lang, dalawa yung aalis ngayong katapusan. And then si Johans ay lilipat na, and then itong si Dwight nakakuha na ng panibagong LMIA, and then yung kasama ko na 10 months na lang yung working permit, nagtitingin-tingin na rin sa iba. Ako kasi wala akong problema, naka-open work permit na ako. Anytime pwede ko din tong alisan. Kaya nga lang nabanggit ko nga sa inyo noong nakaraan, ang iniisip ko kasi yung itataas nung kikitain ko nung per hour ko mapupunta sa renta, kasi dito 120 yung renta. Ang habol ko lang talaga doon is benefits, at saka mas maganda kung aalis ako dito na dito na yung family ko para yung nirerentahan ko mas sulit. So may mga binabalanse ko po lahat. Kaya doon sa mga nagsasabi na mas parang alam ko po yung bawat galaw ko, pinag-aaralan ko. Hindi po ako nagpapadalos-dalos. Kaya kung sino man ang pupunta dito, ay papakausap ko po kayo kay boss. Wala po tayong babayaran. Doon sa mga dati na nagtatanong sa akin, Sir, paglilipat ba dyan, magkano babayaran? Alam po nila yan, lagi ko sinasagot. Wala kayong babayaran dito. Yung LMIA, sagot ni boss. Pero yung working permit, kayo ang magbabayad sa processing. Doon kay Kel Hansen na consultant, nasa 1.6 yung 1.6, 1.3, mga ganon yung kanyang singil sa processing ng working permit. Pero consultant po yun. Pero yung mag-aabot kayo sa akin o kung kanino, wala po kayong dapat bayaran. So hanggang dito na lang guys, in-update ko lang kayo para doon sa mga naka-open work permit at PR, kung talagang wala na kayong mapuntahan at willing naman kayo para kahit papano may pumapasok kayo, pwede naman kayong umalis anytime kung gugustuhin ninyo, pwede nyong itry. Puntahan nyo lang ako, pero wag naman pong alanganing araw ha. I-message nyo muna ako kung kailan kayo pupunta, kasi baka mamaya kagaya kayo magpapahinga ako tapos saka tayo mag-uusap. Wala na po akong time ngayon, unlike dati na 2 shift. Pero kung kami ibabalik sa 2 shift, magkakaroon na ulit ako ng time makipag-usap sa inyo, makipagtawagan sa inyo, mag-explain sa inyo kung ano yung mga tanong ninyo about sa immigration at saka kung saan-saan pa. Kaya kung napansin ninyo, wala na akong masyadong time ngayon, puro ang vlog ko na lang ipauwi, papasok, at yung pag-grocery kasi nga sobrang busy. 3 shift pa rin kami ngayon. Kaya sabi ko nga, paano makakapag-issue ng LMIA ito? Kasi ang kailangan daw sa kanila, makitaan ng Service Canada na nag-comply sila sa requirement na kompleto yung tao dito, nasusunod yung 8 hours a day, yung maayos na day off, wala nga makuhang tao. So ang plano ata nila, maglagay muna ng mga open work permit and PR, and then pag na-check na ng Service Canada na nag-comply sila, saka pa lang sila makakapag-issue ng LMIA. So yun po, para doon sa mga kababayan natin na nagme-message sa akin na hingi ng update yung mga galing dito nung minsan. Ito, kagaya nito ni Kabayan, sabi nga niya, Sir, may balita na ba doon sa LMIA nyo, mga galing na yan dito? Tapos yung iba na nakausap na si boss na galing dito, ayan, sabi nila kung i-update ko daw sila kung may balita na sa LMIA namin. So sa ngayon po, wala pa. Ang kailangan ni boss ngayon ay open work permit and PR. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all. God bless. Bye-bye.